Magandang hapon po sa inyo lahat. Isa pong napakalamig na hapon. Isa pong malaking pagsubok sa atin. Ang pagligo, lalo na sa umaga. Lakas ang tao. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos. Paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay na minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa ang aming statement of faith sa aming website sa gfc.com.ph. At kung kayo po ay bisita at may katanungan, mangyaring lumapit po tayo dun sa ating pong reception table sa likod, sa may pintuan. Pagkatapos po ng aming panambahan at ikalulugod po namin sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang hapon po muli. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Ito po ang Tagalog service. At ngayong hapon po makasama po natin ng isang panauhing pastor na bahagi na ng GFC family, si Pastor P.D. Legaspi. Mangaral po siya sa ating pong kapatuloy ng ating serye sa unang Korinto. Nasa chapter 15 na po tayo. Sa ating pong pagsisimula, babasahin ko po ang ilang talata sa awit 145. Imbitahan ko po kayong tumayo. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila, makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Pupurihin siya ng lahat ng nilalang at ang kanyang mga nilikha ay magpupuri sa kanyang pangalan dahil sa kanyang mga gawa. Lahat ng bagay na umiiral bilang isang patotoo sa kanyang kadakilaan. Witin po natin lahat ng mga nilalang. Sa langit
nabubuhay tayo sa ilalim ng napakapanlilinlang na kasinungalingan na ang kamatayan ay kaaway. Abala tayo sa mundong ito, sa buhay na ito, sa ating kaginhawaan at kasiyahan, kung paano magtagumpay at umunlad, na parang ito na ang pinakamahalaga. Ngunit para sa mga may makalangit na pananaw, ang kamatayan ay isang kaibigan. Sabi nga po sa 2 Korinto, to be absent from the body and to be at home with the Lord, na mas mainam ang makapiling ng Panginoon. Ang ating tagapagligtas na siyang naghirap, nagpasakit at namatay para sa ating kasalanan dahil sa kanyang kahangahangang pag-ibig para sa atin, of His amazing love. My Lord, what love is this that pays so dearly, the guilty one, may go free. Amazing love, oh what sacrifice, the Son of God given for me. My death He pays, and my death He dies, that I might live, that I might live. So they watch Him die, despised, rejected. Oh, the blood He shed, flowed for me. Amazing love, oh what sacrifice, the Son of God given for me. My death He pays, and my death He dies, that I might live, that I might live. This love of Christ shall flow like rivers, wash your guilt away, live again. Amazing love, oh what sacrifice, the Son of God given for me. My death He pays, and my death He dies, that I might live, that I might live. Amazing love, oh what sacrifice, the Son of God given for me. My death He pays, and my death He dies, that I might live, that I
Pablo at ang lahat ng mga Kristiyano sa buong kasaysayan ay handang magpagal sa ilalim ng kahirapan, magdusa, usigin at magpatuloy ng masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kumbinsido sila na ang kaharian ng Diyos ay higit pa sa mga kahinaan at limitasyon ng buhay nito. Kung ang ating ministeryo ay sa lupa lamang ay isang wakas, kung gayon ay makatuwiran na kumain at uminom para bukas tayo ay mamamatay. Gayon pa man, maari tayong magpuri sa Diyos ngayon ng ating buhay ay hindi kailangan magwakas lamang sa kasiyahan at kaaliwan. Ang pag-asa at motibasyon sa lahat ng ating paglilingkod kay Kristo ay maaring makaparehon sa mga bayaning mananampalataya sa binanggit sa Hebreo 11 na taimtim na naglingkod upang sila ay makakamit ng isang mas mabuting pagkabuhay na magmuli, a better resurrection.
manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Pahayag, Kabanata 20, Talata 4. Nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng pinugutan ng ulo dahil sa patotoo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Mari na po tayong magsiupo. Magandang hapon po. Manalangin po tayo bago tayo magsimula. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami na narito kami para sumamba, para umawit, para i-declare na kayo ang Panginoon na aming inaawitan ngayon. Na pinagdadasal po namin ang aming oras para tingnan ang inyong salita. Pinagdadasal namin na sana habang binabasa namin ang Biblia, sana tamaan kami ng gusto sa puso namin, hindi yung binabasa lang namin para sa impormasyon. At pinagdadasal po din namin yung aming bansa. Alam namin na isa sa mga gusto niyong pagawa sa amin ay ipahayag ang Ebanghelyo sa Pilipinas, sa mga kapatid namin, sa mga kapitbahay, sa mga loved ones, sa mga kapamilya namin. At pinagdadasal namin na sana dumami ang mga totoong Kristiyano dito sa aming bansa. At sana'y maranasan namin ang inyong blessing sa aming bansa habang dumadami ang inyong mga tagapagsunod dito sa Pilipinas. Pinagdadasal po rin namin itong GFC. Hindi kami perfect. Lahat kami rito makasalanan. Subalit lahat kami rito na totoong mga Kristiyano ay niligtas ninyo. Bagamat may kasalanan pa rin kami sa aming mga buhay. Pinagdadasal namin na habang binabasa namin sa araw na ito, yung 1 Corinthians chapter 15, at habang dinadaanan namin itong katotohanan ng resurrection, sana ay lumago ang aming pagkakristyano habang tinitingnan namin ito. Sa ngalan ni Jesus, pinagdadasal namin ang lahat ng ito. Amen. Amen. Tayo po'y tumayo at babasahin natin yung ating passage para sa ngayong araw. Unang Korinto, chapter 15, 35 to 41. Babasahin ko po. Verse 35, subalit mayroong magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Ikaw na hangal, ang iyong inihahasik ay hindi nabubuhay, malibang ito ay mamatay. At ang iyong inihasik ay hindi ang siya nangang naging katawan, kundi ang binhi lamang. Marahil ay sa trigo, o ilan sa ibang mga butil. Verse 38. Subalit ang Diyos na nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais. At sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. Verse 39. Hindi lahat ng laman ay magkatulad. Subalit may isang uri para sa mga tao at ibang lang laman para sa mga hayop, ibang laman para sa mga ibon at ibang laman para sa mga isda. 40. Mayroong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Subalit iba ang kaluwalhatian ng makalangit at iba naman ang makalupa. Verse 41. Mayroong kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan. Iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sabagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Tayo po'y umupo. So 1 Corinthians chapter 15, resurrection body. Ano bang Tagalog? Ang buhay ng
Yun, muling pagkabuhay. Katawan ng muling pagkabuhay. Nag-aaral ako nung... mahirap po pag nakatira ka sa Amerika kasi nakakalimutan mo yung Tagalog. So nagpa-practice ako bago ko pumunta dito. Tapos dinatnan ako nung anak kong lalaki na hindi masyado magaling mag-Tagalog. Meron siya mga ibang naiintindihan na salita. So, dinatnan niya ako, binabasa ko lang yung verse para lang siguradong mabasa ko siya. Tapos tinatanong niya, so, ano ba yung Tagalog ng Savior? Savior. Sabi ko, tagapagligtas. Alam ko yan. Yan, naaalala ko pa. So, inaaral namin. Tagapagligtas, ligtas yung root word. Tagapagligtas, Savior. Niligtas, ibig sabihin, we've been saved. And so, nakakatuwa na sabi ko sa kanya, habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ang kagandahan nung inaaral mo sa English, tapos iaralin mo sa Tagalog, parang lalo mong naiintindihan, lalo ka naapektuhan ng passage na binabasa mo. And 1 Corinthians 15, itong resurrection, buhay, katawan ng muling pagkabuhay, isa sa mga blessing na binabasa natin to, paulit-ulit din dala, siguro mga 4 o 5 linggo na, di ba? Na inaaral natin to as a church. I think isa sa mga blessing nun, naaalala natin na napapaalalahanan tayo kung ano talaga yung importante sa buhay. Na yung mga dinadaanan natin ngayon, mahirap man, lahat tayo mayroong mga pinagdadaan ng mga pagsubok, mga trial, no? Pero habang binabasa ko to, siyempre ako may mga sarili din akong pagsubok, no? Habang binabasa natin yung 1 Corinthians 15 at habang naaalala natin na, okay, sa future, meron tayong bagong katawan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Naaalala natin na hindi nga ito talaga yung totoong buhay. Ang totoong buhay ay pag tayo nabuhay muli, na binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay, ay yun ang ating magiging katawan for eternity. Diba? Sa walang katapusan yun. Yun ang totoong buhay. And pag inisip nyo kung gaano katagal yung eternity, compare mo dun sa buhay mo ngayon, lalo na pag medyo matanda ka na, pag medyo 50 ka na, parang naiisip mo, naku, ang ikli lang pala ng buhay dito sa mundo. Pero pag inisip mo kung gaano kahaba yung buhay kasama ng Panginoon, mas naiintindihan natin yung sinasabi ng Bible na set your mind on things above. No? Tingnan ko kung mabasa ko yun dito sa Colossians. No? Colossae. Wala dito sa ating PowerPoint, pero babasahin ko po sa inyo. So sa Colosas, 3 kabanata. Verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Things here on earth. Sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Yun po ginagawa natin itong mga huling linggo. Itinutuon natin yung pag-iisip natin dun sa mga bagay-bagay na talagang magtatagal. Yun po yung ating katawan ng muling pagkabuhay. Nag-umpisa po tayo dito sa isang verse na sa Apokalipsis. Ano ba yung pahayag yata yung... Yeah. Doon sa verse na yon, kung nakapag-aral po kayo nung Apocalypse, no? Yung huling libro sa New Testament, kaya ako po pinili yun kasi isa yun doon sa mga verses na pag binasa mo, lalo mo naiintindihan na, ay, mangyayari pala talaga ito. No? Pag bumalik si Kristo, tayo ay muling mabubuhay. No? Sabi dun sa Apocalypse chapter 20, verse 4, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng gaano katagal? 1,000 taon. Nabuhay sila muli. Ibig sabihin, mabubuhay tayo muli, tapos ito yung pagbalik ni Kristo, itong mundo na nakikita natin, hindi pa ito yung new heaven and new earth. No? Nandito pa itong mundo na nakikita natin, babalik si Kristo. Tapos meron daw mga mabubuhay. Ito yung mga dumaan dun sa pagsubok, no? Nung halimaw, sabi dyan sa verse na yan.
At sinabi na mabubuhay itong mga Kristiyano at sila yung mamumuno. Diba? Sabi dun sa verse na yon, sila'y nabuhay at naghari kasama ni Kristo. Si Jesus, pagbalik niya, siya yung magiging hari. No? Hindi na si Marcos yung magiging presidente ng Pilipinas. Si Kristo ang magiging presidente ng buong mundo. Buong mundo. Pero ang nakakatuwa, pag naghari daw si Kristo, tayo na mabubuhay muli ay maghahari kasama niya. So, isa ito sa mga verse na naaalala ko pagka tinitingnan ko yung resurrection kasi parang naiisip ko na, di bale, medyo hirap yung buhay ngayon, no? Medyo mahirap kumita ng pera. Hindi tayo yung naghahari. Ewan ko, meron tayong mga politiko dito sa ating church. Meron ba tayo, church? Wala siguro. Pero karamihan ng mga Kristiyano tayo, yung mga simpleng tao lang, di ba? Yung mga may kapangyarihan, yung mga may pera na naghahari ngayon, kalimitan, hindi sila kasama sa church. Pero ang sinasabi ng Panginoon, pag tayo nabuhay muli, tayo ang maghahari. Tayo ang mamumuno. So pagbalik nyo rito, pwede kayong pumunta sa mga restaurant, sabihin nyo, bigyan nyo akong discount kasi isa ako dun sa mga hari. Yun yung naiisip ko mga bagay-bagay pag nag-aaral tayo ng resurrection. So, tingnan natin yung ating passage sa araw na ito. 1 Corinthians chapter 15, verse 35. Meron siyang dalawang katanungan. So, basahin po natin, no? Subaling mayroong magtatanong, paano muling bubuhay ng mga patay? Paano mabubuhay ang mga patay? Paano ba mangyayari yun? Mabiglaan ba yun? Dahan-dahan ba mabubuhay? Isa-isa bang mabubuhay? Yung pangalawang tanong niya, sa anong uri ng katawan sila darating? So, ang tanong ng mga tao doon, paano mangyayari yan? Pag nabuhay tayo, paano kung namatay ako tapos namatay ako, baby pa ako, mga 5 months, 6 months. Pag bumalik ako, ilang taon ako? Diba? Natural lang na tanongin yun. Habang binaaral natin itong katawan ng muling pagkabuhay, marahil iniisip niyo yung mga ganong bagay. Diba? Sila, yung mga nagtanong nito, ito yung sagot ng Bible. Verse 36, ikaw na hangal. Kasi yung mga nagtatanong parang hindi sila actually, hindi sila sincere, no? Hindi naman talaga nila gusto malaman yung sagot dun sa tanong nila. Parang gusto lang nilang skeptic, no? Parang gusto lang nila humanap ng butas para hindi nila kailangan paniwalaan yung mga bagay-bagay sa Bible. Pero sabi ng verse 36, ikaw na hangal. Ang iyong inihahasik ay hindi nabubuhay malibang ito ay mamatay. Ano ibig sabihin nun? Inihahasik, yung nagsusow. Kung farmer kayo, no? Pag meron kayong itinanim, kukunin niyo yung seed, no? Yung binhi. Lalagyan niyo sa lupa, mamamatay yun, tas tutubo. Tutubo. So parang sinasabi niya na natural yung idea na bago ka mabuhay muli, mamamatay ka muna. Bago magkaroon ng resurrection, kailangan mamatay muna tayo. So, yung idea na merong resurrection, sinasabi ni Paul dito sa kanyang kasulatan, natural lang na isipin natin yun. Kasi pag tinignan niyo yung mga halaman, gano'n naman ang nangyayari, di ba? Kailangan mamatay muna bago siya tumubo. Verse 37. Sabi sa verse 37, at ang iyong inihasik ay hindi ang siya nangang naging katawan, kundi ang binhi. Yung itatanim nyo, yung inyong inihasik, hindi nyo ibabaon dun sa lupa yung, halimbawa, pakwan. Ano? Hindi yung buong pakwan ang ibabaon nyo sa lupa. Ano yung ibabaon nyo sa lupa pag nagtatanim kayo? Yung butong pakwan. Diba? So parang sinasabi niya na, itong resurrection body, itong buhay na, itong katawan ng muling pagkabuhay, natural lang na ang pagsisimulan mo yung katawan dito sa mundo at hindi yung glorified body. Yan, yung makikita nating resurrection body. Sabi sa verse 37, kundi ang binhi lamang. Marahil ay trigo, wheat, no? Marahil ibang klase ng mga butil. So yung una nating punto, no? Una nating punto dito sa message natin ngayong umaga. Tingnan ko lang dito. Ang katawan ng muling pagkabuhay, ang muling nabuhay na katawan ay isang makatuwirang pag-asa.
Parang sinasabi ni Pablo na huwag niyong isipin na etong resurrection, huwag niyo ikakahiya sa mundo. Pag tinanong kayo, totoo ba yan? Parang ang hirap naman yatang isipin na totoong mangyayari yan. Sinasabi ni Paul, huwag niyong isipin yun. Natural lang yan na isipin natin na mayroong katawan ng muling pagkabuhay. Kasi pag tinignan niyo yung mga halaman, gano'n na nangyayari, di ba? Kailangan mamatay muna yung binhi, tapos tsaka siya lalago. Tsaka magkakaroon ng bagong buhay. Para sa akin, kaya napakalaking bagay nito, parang sinasabi ni Pablo na etong resurrection, natural lang na isipin to. Ang mga katotohanan ng Biblia, natural lang na pwede nating ihayag sa mga tao. Hindi natin kailangan ikahiya at isipin na, ay parang hindi yata bebenta doon sa mga kausap ko. Parang hindi believable, no? Parang baka ang hirap ibenta nung salita ng Diyos. Hindi po totoo 'yun. Dati, iniisip ko na pag meron akong kausap na tinatry kong share ng konti ng gospel, no? Parang pagsasabihin nila, pwede ba naman 'yun na 100 lang yung papunta sa Diyos, tapos lahat ng iba mali, no? Lahat ng ibang relihiyon mali. Noong una, nahihiya ko 'yun. Pero ngayon naisip ko, teka, kung hindi totoo na iisa yung daan, anong mangyayari? Kanya-kanya na lang relihiyon, kanya-kanya na lang gawa. Kung iisipin na lang ng mga tao, gusto ko yung Diyos ko ganito. Gusto ko yung ito yung aking mga iniisip na tama, ito yung mga mali. Parang ang mangyayari, kanya-kanyang kayod. No? Hindi rin naman tama yun. Diba? So, parang kung iisipin natin yung mga katotohanan sa Biblia, whether it's the gospel truth, or etong resurrection body na inaaral natin, makatuwirang pag-asa. No? Reasonable sila, makatuwiran na isipin natin na sa balang araw, lahat tayo mabubuhay muli. At that's something that we can look forward to. So, pangalawang punto natin. So, ang tanong ng mga tao, anong klaseng katawan yung maaasahan natin? Anong klaseng katawan? Yun yung tinatry niyang sagutin dito. Sa verse 38, ang sabi nung Bible, ang Diyos ang magbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais. Sa English, God will give it a body as He wished. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang ibibigay niya sa iyo. Parang siya yung magpaplano, no? So yung pangalawang punto natin na ang Diyos etong muling nabuhay na katawan ay ayon sa plano ng Diyos. Siya yung magdidesisyon kung anong klaseng katawan yung ibibigay sa inyo. Tapos sabi niya sa verse 38, at sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. Sa bawat uri ng binhi, Diyos ang magbibigay kung anong klaseng katawan ang mararanasan natin. Para sa akin, kaya importante itong verse na to, medyo na-excite ako nung nakita ko to kasi parang pinapaalala sa atin ng Diyos na siya yung may control ng buhay natin. Diba? Marami sa atin, meron tayong mga dinadaan ng pagsubok. Minsan parang feeling natin, parang hirap nito, hindi ko yata kakayanin to. Hindi ko maintindihan bakit ito binigay sa akin ng Diyos. Hindi naman ako ganun kalakas, bakit binigay sa akin ng Diyos itong pagsubok na to? Paalala sa atin ng Diyos dito, pagdating dito sa katawan ng muling pagkabuhay, siya ang bahalang magplano kung anong klaseng ibibigay niyang katawan sa bawat isa sa atin. At pinapaalala niya sa atin na siya ang may hawak ng buhay natin. No? Buhay natin dito o buhay natin sa eternity. Siya ang magde-decide kung anong klaseng katawan. So kung tatanungin ko kayo, kung kayo yung magpaplano, no? Pag nabuhay kayo muli, anong edad yung gusto nyong buhayin ulit ng Diyos? Gusto niyo ba yung katawan nyo nung teenager kayo? O yung katawan nyo nung mga 80 na kayo? Anong pipiliin nyo? Siguro yung teenager, no? Bakit mo naman pipiliin yung pag wala ka ng buhok? O medyo ika-ika na yung itsura mo?
Diyos ang bahalang mamili. Sabi dito sa verse natin, verse 38, Diyos ang magbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais. Ayon sa plano ng Diyos, yun ang ibibigay niya sa atin. At pwede nating isipin yun, hindi lamang sa resurrection body, pero sa buhay natin ngayon. Pag nabasa natin tong verse na to, isipin natin na Diyos ang may hawak ng buhay natin. Yan ang verse 38. Pangatlong punto natin. Sabi dito sa verse 39. Sahin muna natin, no? Verse 39 hanggang verse 41. Hindi lahat ng laman ay magkatulad. May isang uri para sa mga tao, may ibang laman para sa mga hayop, may ibang laman para sa mga ibon, at merong ibang laman para sa mga isda. One flesh is different from another. Iba-ibang klase, no? Hindi mo pwede ikumpara yung ibon sa isda. Diba? Ibang klase yun eh. Parang sinasabi niya, kasi tinatanong nila, di ba, ano bang klaseng katawan yung makikita natin pag nabuhay tayo muli? Well, parang sinasabi kasi ng mga tao, hindi ko ma-imagine nyo kasi yung katawan natin ngayon, ito alam ko ano yung itsura. Pag nabuhay ako muli, paano ko ma-imagine kung anong klaseng katawan niya? Parang sinasabi niya na, huwag niyong problemahin yun. Yung resurrection body natin, pag nabuhay tayo muli, hindi mo pwedeng ikumpara dun sa buhay natin ngayon. Kasi maiiba siya. Parang ibon at saka isda, hindi mo pwedeng ikumpara yung dalawa. So, ang pangalawang punto natin, ang muling nabuhay na katawan ay may kalwalhatian na hindi matutumbasan. Ano sinasabi niya? Yung katawan natin, pag na-resurrect tayo, walang sinabi yung katawan natin ngayon dun sa ibibigay sa atin ng Diyos. Tingnan niyo yung verse 40. Mayroong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Subalit iba ang kalwalhatian na makalangit at iba naman ang makalupa. Iba yung ibibigay sa atin. Yung kalwalhatian na makikita natin dun sa resurrection body, walang sinabi yung katawan natin na nakikita ngayon. Verse 41, mayroong kalwalhatian ng araw at iba ang kalwalhatian ng buwan. Iba rin ang kalwalhatian ng mga bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kalwalhatian. So parang sinasabi niya sa verse 41, yung kalwalhatian na makikita natin pag nabuhay tayo muli, walang sinabi yung buhay natin ngayon. Pag ikumpara mo dun sa ibibigay sa atin ng Panginoon. At isa pang napakagandang sinasabi dito sa passage na ito, sa verse 41, sabi niya, may kalwalhatian ng araw, mayroong kalwalhatian ng buwan, iba yung kalwalhatian ng bituin. Tapos sinabi niya pa, yung mga bituin, naiiba itong isang bituin sa susunod na bituin. Iba yung kalwalhatian. Alam ko, pag tinignan natin ngayon, di ba, paggabi, stargazing. Yung mga iba, ginagawa yan. Titingin ka, tapos iniisip, parang pare-pareho yung itsura ng mga bituin. No? Pero actually, iba-iba yung mga bituin. Pag tinignan mo talaga siya, merong iba-ibang kulay ang mga bituin. So, sinasabi dito sa verse 40, pag tayo nabuhay muli, meron tayong kanya-kanyang katangian. So, pag ako bumalik, pag kinumpara mo kaming dalawa ni Ronnie, pero medyo parehas kami ng itsura, no? Ng konti, magkaedad kami, medyo yung hairdo namin, parehas. Pero pag nabuhay kaming muli, sabi dun sa verse 41, iba raw. Sabi niya, na maiiba yung kalwalhatian ni Ronnie sa kalwalhatian na ibibigay sa akin ng Panginoon. Maiiba siya. At sinasabi dito na bibigyan tayo ng kanya-kanyang kalwalhatian. No? Isa sa mga verse na kung titingnan natin, no, yung 1 Corinthians chapter 15, verse 49. So, yung tanong, so far, parang hindi niya pa sinagot. No? Parang sinasabi niya lang na ganito. No? So sabi ang tanong dun sa verse 35, so, ano ba yung, pag nabuhay tayo muli, anong uring katawan ba yung pwede nating asahan? So far, ito yung mga sinabi niya. No? Sabi niya, unang-una, pag nabuhay kayo muli, Diyos ang bahala.
Diyos ang may hawak ng buhay niyo. Huwag niyong problemahin kung anong klaseng bibigay niya sa iyong katawan. Diyos ang bahala. Hindi niya sinabi kung anong klase. Basta sinabi niya, Diyos ang bahala magbigay sa inyo. Number 2, sinabi niya na kung ano man yung ibibigay sa inyo ng Diyos, walang sinabi yung katawan mo na ibibigay sa inyo ng Diyos pag na-resurrect ka dun sa katawan na meron ka ngayon. Hindi masarap isipin yun, ano? Sarap isipin na lalo habang nararamdaman yung mga sakit-sakit sa katawan mo ngayon na, huy, darating yung araw, hindi ko na kailangan problemahin to. Pero hindi niya pa sinagot kung ano talagang itsura ng katawan. Halimbawa, sabi nga natin, babalik ba tayo na teenager o babalik tayo na lolo't lola? Or pag bumalik ba tayo, magiging kamukha ko ba yung kapatid ko? Makikilala pa ba ako ng mga tao pag bumalik ako? Anong klaseng katawan? Pwede pa, pag bumalik tayo, pwede ba tayong mamasyal dito pwede ba natin balikan tong church sa GFC? Tapos tingnan natin, ano naman nangyari sa GFC? Medyo matagal ko nang hindi nakikita. Ang sagot doon actually, hindi kasama doon sa passage natin today. Pero, mandadaya tayo ng konti, titingnan natin yung, hindi rin next week, pero yung susunod na linggo, yung message na yun, hindi actually next week, I think kasama na din sa message next week. Pero titingnan lang natin yung kapiraso ng verse na to. No? 1 Corinthians chapter 15, verse 49. Hindi siya kasama dapat sa verse natin, pero pag binasa mo yung verse 49, ito yung sinabi niya. 1 Corinthians 15, verse 49. Kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok o mula sa lupa, no? kung paano natin taglay ang kalarawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Okay, ano ba yung sinasabi nito? No? Yung i-explain sa atin, si Josh ba rin yung mag-preach? So si Josh mag-preach ito next week. Pero summary, no? Just a short summary kung ano yung sinasabi niya. Yung larawan ng taong mula sa alabok, si Adam yun, si Adan. Okay? Yun yung ipapakita ni Josh yan next week. Na kung paano natin taglay yung larawan ni Adam, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Yan, makikita rin natin sa context yan next week, yung taong makalangit, si Jesus. Si Jesus yun. So parang sinasabi niya, kung paano natin kamukha si Adam, no? Alam natin si Adam, pareho natin yung, yung itsura niya. No? Balang araw, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit, si Jesus. So yun ang sagot dun sa tanong. Ano ba yung klase ng katawan na pwede nating asahan? Well, kung ano man yung katawan ni Jesus nung na-resurrect siya, no, nung nabuhay siya muli, yun yung pwede nating tingnan para magkaroon tayo ng konting idea kung ano yung magiging klase ng katawan natin. So, isipin natin, ano ba yung nangyari kay Jesus nung nabuhay siya? Ano ba yung mga nagawa niya? Ano yung mga storya na ibinigay ng Bible? Pagkatapos ng service, meron tayong mga small groups. Isa dun sa pwede niyong tingnan yung yung 2 chapters ng Lucas. Yung huling 2 chapters niya, doon ibibigay yung mga storya kung ano yung ginawa ni Jesus. Halimbawa, meron siyang isang storya doon na naglalakad siya kasama ng mga disipulo niya, tapos nagkukwentuhan sila. So, ibig sabihin, pag bumalik tayo dito sa mundo, with our resurrected bodies, pwede kayong bumalik dito, tapos yung mga tao na tumatambay lang dito, yung mga normal na tao pa sila, no? Hindi pa sila resurrected, pwede kayo makipagkwentuhan sa kanila. Ewan ko lang kung ano yung isipin nila habang kakwentuhan nyo, no? Isipin nila, parang medyo iba yung itsura mo, brother. No? Kasi pwede mo nga ikwento sa kanya, kasi nabuhay na akong muli. Ganun yung nakita natin, no? So, pero parang maganda isipin nyo, no? Kasi parang mas nagiging, yung realidad na magkakaroon tayo ng resurrected body, mas nagiging, talaga palang mangyayari to. Pwede kang bumalik, pwede kang makipagkwentuhan sa mga tao na nandito. Ano pa yung mga ibang nakita natin sa mga storya ni Jesus nung nabuhay siya? Ewan ko kung naaalala niyo sa dulo ng Lucas na merong isang storya na nakita niya yung mga disipulo tapos sabi niya, may makakain ba tayo dito? Naalala niyo yung storya na yun? Diba? Sabi niya, meron ba tayong makakain dyan? So pwede kayong kumain. Ewan ko kung kailangan niyo talaga kumain kung magugutom kayo, pero pwede kayong umupo at makisalo dun sa mga taong nandito. Kaya ko lang tinatry na ipaliwanag yun kasi parang minsan pag naisip natin yung resurrection, no? Itong katawan ng muling pagkabuhay, parang iisip natin talaga pa mangyayari yun. Yun yung tanong ng mga tao.
O yun yung tanong ng mga tao dito sa passage na to. At parang sinasabi sa atin nung Biblia, mangyayari to. Kung gaano katotoo na bukas, kailangan kayong bumalik sa opisina para magtrabaho. Mangyayari din na sa kinabukasan, in the future, mabubuhay tayong muli. At magkakaroon tayo ng pagkakataon na bumalik dito sa mundo, pwede niyong pasyalan yung dati niyong eskwelahan, pwede kayong pumasyal sa Makati, pwede kayong pumasyal sa BGC. Tingnan niyo kung ano na itsura with your resurrection body. Totoo yun. Totoong mangyayari to. So yung sinasabi sa atin sa Colossus chapter 3 na ituon niyo yung pag-iisip niyo sa mga bagay-bagay na nasa langit, totoo yun. Totoo lahat ng mga sinasabi ng Bible. Pag sinasabi ng Bible na merong isang daan papunta sa langit through Jesus Christ, at merong dalawang lugar na pupuntahan, pwede kang pumunta sa langit, pwede kang pumunta sa impyerno. Totoo lahat yun. Kung totoo ang resurrection body, totoo din na merong resurrection body, merong katawan na muling pagkabuhay para sa mga mapupunta sa impyerno. Kagaya ng katotohanan na ang ating resurrection body ay bibigay sa atin para tayo ay makasaman ng Panginoon sa langit. Yan po ang katotohanan ng katawan ng muling pagkabuhay. Isa sa mga paborito ko na verse sa Bible ay nasa Pangalawang Korinto. Kung meron kayong Tagalog Bible, puntahan niyo po yung sumunod na verse. Pangalawang Korinto, 3 kabanata. Dito sa verse na to, pinapaliwanag, meron din siyang sinasabi tungkol sa kalwalhatian. Sabi niya dito sa verse na tinitingnan natin ngayon, na balang araw magkakaroon tayo ng bagong katawan at ito ang glorified body, buhay na may kalwalhatian. Pero kaya ko gusto itong verse sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Pinapaalala niya sa atin na bukod sa pag-asa na sa kinabukasan bubuhayin tayo ng muli, bibigyan tayo ng bagong katawan ng kalwalhatian. Sinasabi dito sa verse 18 na ngayon, ito ang dapat nating gawin. Sabi sa verse 18, babasahin ko, no? Tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kalwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin, sabi sa kanya, ay nagbabago sa gayunding larawan. Mula sa kalwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Pero medyo mahirap intindihin to pag di mo alam yung context. Pero sino sa inyo yung familiar dun sa story ni Moses sa Old Testament, no? I think Exodus chapter 34. Dun sa Exodus 34, kung naaalala nyo yung storya, di ba, sabi ni Moses sa Panginoon, gusto kong makita yung glory nyo, gusto kong makita yung kalwalhatian nyo. Tapos naalala niyo yung story, sabi ng Diyos, sige, papakita ko sa iyo, pero hindi pwede na papakita ko sa iyo lahat, kundi mamamatay ka. Familiar yung story, di ba? Tapos ano yung ginawa ng Diyos? Sabi niya, sige, dadaan ako, makita mo yung likuran ko, papakita ko sa iyo yung kalwalhatian ko, pero ilalagay kita dun sa bato, no, para medyo nakatago ka. Yun yung story, di ba? Tapos, nung ginawa niya yun, habang ang story dun sa Exodus 34, habang kasama niya yung Panginoon, every time nakakausapin niya yung Panginoon, tapos nakikita niya yung kalwalhatian ng Panginoon, ang nangyayari, yung kalwalhatian ng Diyos, yung glory ng Panginoon, parang napupunta sa mukha niya. And then, ang sabi dun sa Exodus 34, pwede niya pag-aralan ito pag-uwi, no? Ang sinabi dun na yung kalwalhatian na yun, na nakikita nila parang nagniningning yung mukha niya, parang nasisilaw tuloy yung mga tao, kaya nilagyan niya ng talakbong yung mukha niya. Yung kalwalhatian na yun, ang sabi dun sa Old Testament, sa Exodus, parang pakonti ng pakonti,
No? Medyo nasisilaw sila initially, tapos kumaga parang bumbilya na habang tumatagal, dumidilim ng dumidilim. Ganun yung kaluhatian sa mukha ni Moses na nakuha niya dahil sa nakasama niya yung Panginoon. So yun yung storya. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Parang pinapaalala niya na dun sa mga nagbabasa ng letter, sabi ni Paul, alam niyo yung storya ni Moses nung kasama niya yung Diyos, tapos yung kaluwalhatian ng Diyos, parang nahawa siya dun sa kaluwalhatian, kaso pakonti na pakonti yung kaluwalhatian. Ngayon, Kristiyano na tayo, sabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, yung kaluwalhatian na yun, na nakuha ni Moses, ngayon, Kristiyano na tayo, pwede nating ma-experience, maranasan, yung parehong kaluwalhatian na naranasan ni Moses. Sabi sa verse 18, 2 Corinthians chapter 3. Yeah. Itong nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin at nababago sa gayunding larawan. Nababago yung pagkatao natin habang nakikita natin yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. At sabi dito, mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Sa English, dun sa NIV, sabi niya, with ever-increasing glory. So, palakas ng palakas yung kaluwalhatian na nakikita natin sa ating mga buhay. Parang si Moses. Spend time with God, at habang kasama niya yung Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos parang napupunta sa Kanya. Bilang mga Kristiyano, habang ginagawa natin yung ginawa ni Moses. But today, wala na obviously yung Panginoon. Hindi natin nakikita na parang si Moses. Pero pwede natin tingnan yung mukha ng Diyos sa mga pahina ng Biblia. Sabi dito, yung kaluwalhatian na yun, nahahawa din tayo. Pero ang kaibahan, baliktad siya. Hindi siya parang bumbilya na paunti-unti napupundi. Baliktad. Parang bumbilya na binili mo dun sa tindahan. Tapos habang tumatagal, imbis na dumidilim yung bumbilya, lumiliwanag ng lumiliwanag. Yun yung sabi ng 2 Corinthians chapter 3:18. Bilang mga Kristiyano, para tayong baliktad ng bumbilya na nabibili mo sa tindahan. Para tayong mga bumbilya na imbis na napupundi, dapat ang nangyayari sa atin, lalong lumalago yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Habang tayo ay tumitingin sa Panginoon sa pahina ng Biblia. Yun ang dapat na makita natin sa buhay natin ngayon. Isa sa mga pinakamasarap na marinig pag meron kang kaibigan tapos alam nila na Kristiyano ka, tapos sabihin sa'yo, uy, brother, parang iba yung dating mo today. Parang iba yung dating mo. Pwede lang sabihin na, parang kahit may pinagdadaanan ka, parang masaya ka. Parang hindi ka masyadong nagagambala dun sa mga problema mo sa buhay. Dapat ganun yung mangyari sa atin today. Dapat makita ng mga Diyos kung ano yung pagka-Kristiyano natin. At makita nila na palago ng palago yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Ang maganda sa pag-aaral na ginagawa natin sa 1 Corinthians 15, pinapaalala sa atin na balang araw, magkakaroon tayo ng katawan ng muling pagkabuhay na maluwalhati, na glorified body. Pero bukod dun sa idea na yun, pwede rin natin isipin na ngayon pa lang, pwede na natin makita, kahit pa konti-konti lang, no? Yung kaluwalhatian, palago ng palago sa buhay natin. Sana habang tinitingnan natin itong 1 Corinthians 15 and habang meron pa tayo siguro mga 2 linggo, matitingnan natin itong chapter na to, sana isipin natin yan. Isipin natin na pangako ng Diyos na bibigyan na tayo ng bagong buhay. Pero ang trabaho natin ngayon, magbasa tayo ng Bible. Magbasa tayo ng Bible, magdasal tayo. Isipin natin yung mga bagay na naaayon sa Bible. At habang ginagawa natin yun, at habang nandun tayo sa presensya ng Diyos, sana'y makita natin ang kaluwalhatian na parang bumbilya na palago ng palago sa ating mga buhay. Tayo po'y magdasal.
Panginoon Diyos, salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataon na mag-aral ng husto ng 1 Corinthians. Yung unang, I guess, yung unang 14 na kabanata, medyo parang puro problema dun sa simbahan nila. Pero dito sa chapter 15, pinapaalala niyo sa amin na bilang mga Kristiyano, pwede kaming umasa na ibibigay niyo ang kaluwalhatian na napunta kay Moses. Subalit hindi ito kaluwalhatian na unti-unting nawawala ang ningning. Subalit kaluwalhatian na palago ng palago sa aming mga buhay. Tulungan niyo kami na makita yon sa aming buhay. Tulungan niyo ang ibang tao na makita yung kaluwalhatian na yan. At sana'y maakit sila sa Ebanghelyo. At sana'y sila ay maakit at magtanong sa amin at sabihin sa amin, saan ba galing yung kaluwalhatian na yan? Gusto ko rin yan. Gusto kong maranasan kung ano man yung naranasan natin, yung ano yung naranasan natin sa ating buhay para sa mga kaibigan natin at mga minamahal. Salamat sa araw na ito na binigay niyo sa amin upang sumamba, upang makinig sa inyong salita. Amen. Amen. Imbitahan ko po kayong tumayo sa uling pagkakataon at tayo tumugon sa isang himno na may pagtawag ng pag-aalay ng ating katawan. Pagdinig sa tawag ng pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Tawagin mo ni si Pastor PD para sa benediction. Meron po tayong ilang announcement. Ang ating pong Tagalog Bible Study ay gaganapin po itong Webes, January 16, via GFC Facebook page. Ito po ay online. Sisimula po sa 8:00 ng gabi. At magkakaroon po tayo ng membership classes January 19, next Sunday po, 19 and 26, mga 3:00 po,
pagkatapos po ng ating panambahan sa Tagalog. Doon po sa mga sasali, kailangan po makumpleto po natin yung dalawang session na ito, 19 and 26. Hindi po pwedeng isa lang. At sa mga interesado po, magpatala po tayo, magpa-register po tayo sa reception area sa likod pagkatapos ng ating panambahan. Benediction po natin bago tayo matapos. 2 Corinthians chapter 4, verse 6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kalwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.